Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang ika-4 na kabanata. Masayang pumasok si Zoe sa opisina ng araw na yon. Suot niya ang kanyang bagong biling flip-flops. Wala silang dress code kaya malaya silang isuot ang gusto nila. Ayon sa mami niya bago siya umalis, she looked refreshing daw. She was wearing black skirt na hanggang kalahati ng hita niya and a green short sleeve blouse. Nagsabit siya sa kanyang leeg ng black malong at ang green slippers na pinili ni Drake ang pangyapak niya. Good morning! Bati niya. Kahit nasa pintuan pa lamang siya, hindi yata kompleto ang araw niya kapag hindi siya nakabati niyon. Nagtuloy-tuloy siya sa kanyang mesa. As usual, nandoon ang binata. Binati niya iyon. Good morning! Good morning din. Hindi siya nito agad tinignan dahil mukhang abala sa kung anong ginagawa sa computer. Paglingon sa kanya nito, ay nabanaag niya ang mga mata nito ang paghanga sa kanya. Pero maya-maya pa ay kumunot ang noo nito at ibinalik sa monitor ang paningin. Hindi ba nito gusto ang outfit niya? May malibas sa suot niya. Green really suit you. Lalo kang pumuputi, sabi nito bagamat hindi nakatingin sa kanya. Thank you. Kahit medyo disappointed, ay nahawa na rin siya. Kaya lang inakala niyang matapos ang mga nangyari ng nakaraang gabi ay okay na sila. Meaning, hindi na sila yung tipong stranger sa isa't isa at kagaya kahapon ang pag-uusap nila. Sige, kumbinsihin mo pa ako na isa ka talagang special child. Naiinis na bulong niya sa sarili habang tinutungo ang ladies room. Nag-retouch muna siya sa loob niyon at ilang sandali pa ay lumabas na rin. Nakita niya na wala pa siyang project kaya naisip niyang i-review na lamang ang mga nagdaang files niya para maging efficient pa siya. Abala siya sa panonood ng isang downloaded movie na may nag-pop up na message sa computer niya. Isang YM message galing sa kanyang katabing si Drake. You look so beautiful. According to his message. Pasimpleng sinulya pa niya ito. Blanco ang ekspresyon nito. As usual, nag-type siya ng reply. Thank you. But I don't think wearing that skirt is a good idea. Napakunot ang noo niya. Sandaling nag-isip siya kung bakit nito nasabi yon. Hindi naman bawal sa opisina nila ang ganon. So, walang boss na magagalit. Why? Tanong niya. You are going to attract stare from a lot of men. Good things, you have a car. Natawa na si Zoe. Iniisip niyang company rules ang dahilan nito. Yun pala ay nag-aalala lamang ito para sa kanya. Really sweet. May naisip siyang kapilyahan. Kaya nakangiti siya na mag-type ng reply nito. What if I tell you, I didn't bring my car today? Nagtap siya sa kanyang table habang naghihintay ng sagot mula rito. I'll give you a lift at sisiguruhin kong hindi ka magkukommute. Hindi niya inaasahan ang reaksyon nito. No, it's okay. Dala ko naman ang car ko eh. I insist. Ihahatid na kita. Napatingin na talaga siya rito sa mga sinabi nito. Nakatitig ito sa kanya. Are you serious? Tanong niya rito. Very much. Nagibit balikat siya. Ikaw ang bahala, sagot niya, kasabay ng pagdiriwang ng puso niya. So, does it means na oo ang sagot mo? O bakit parang hindi ka na sigurado ngayon? Natatawa na talaga siya. Mabuti na lamang at sila pa lamang ang tao roon. Kung hindi ay siguradong tampulan na sila ng tukso. Noon pa man kasi,
ay pinagpapareha na sila ng kanilang mga office mate. Okay, that made my day. Isinuot nito ang headset. Oh my God, ito naman po sila sa mga out of now here na hint nito. Nasusobrahan na yata ito sa radiation ng computer, kaya kung ano-ano ang nasasabi. Bumaling siya sa kanyang computer at binuksan ang nakaraang files. At ito naman ay nagpatuloy na rin sa pagiging busy nito. Dahil sa natapat na araw ay sweldo, ay nagpasya silang magkakaopisina na mag-lunch out. Kapag ganon, ay mga ilang oras sila sa labas na okay lang naman sa mga manager nila. Mukhang blooming ka, Zoe. Meron ba akong dapat malaman? Tukso ni Digna nang lapitan na siya at ayaing mag-retouch sila sa ladies room bilang paghahanda sa pagla-lunch out. Bukod sa kanyang mga magulang, ay isa pa rin itong at na magka-boyfriend siya. Paano mo naman nasabi? Wala namang nagbago sa akin tanggi niya. Oy, Zoe, hindi ako pinanganak kahapon At bakit ka nakapalda ngayon Ha, Aber? Wala naman, feel ko lang. Hindi ba bagay? Nako-conscious siyang bigla. Kaya tinanong niya ito. Bagay na bagay nga sa'yo In fact, kung ako ang may ganyang kagandang legs, kiber, araw-araw ko kung magpapalda. At aakitin ko ang lahat ng adan sa mundo, including yung autistic na yan. Itinuro nito si Drake na walang kamuwang-muwang na pinagchichismisan na sila. Nagdesisyon siyang magtapat dito. Actually, siya nga ang pumili ng suot kong slippers ngayon Mukhang magre-react ang kaibigan, kaya inunahan na niya ito. Hindi kami nag-date Nagkita lang kami ng hindi sinasadya sa mall. At yun, siya ang pumili ng slippers na to. Dahil nahihirapan akong mamili Oh, eksaheradong reaksyon nito. Nang matapos mag-ayos ay bumalik silang dalawa sa table para kuhanin ang kanilang mga wallet at i-close ang mga computer. Drake, gusto mong sumamang mag-lunch out? Halika sumama ka sa amin, tanong ni Digna sa kanyang katabi. Kahit kailan talaga, intrimitida ang kanyang kaibigan. Kung okay lang sa ibang kasama ninyo, why not? Nakangiting tugon nito. Halatang kinilig ang kaibigan niya sa smile na yon. And Zoe was wondering kung ano nga ba ang mayroon sa ngiting iyon. At kahit yata ang pinakasupladang babae sa mundo ay kikiligin kapag iyon ang nakita. Guys, you wouldn't mind kung kasama natin si Drake, hindi ba? Baling ni Digna sa office mate nila para makumbinsi ang lalaking sumama sa kanila. Oo naman, walang problema. The more the merrier, mabilis na sagot ng isang bading na kasamahan. See, tara na! Ana ng kaibigang, pagkabaling muli sa lalaki. Okay, nag-shutdown ito ng computer at sumabay na nga sa kanila. Pinagbuksan pa sila nito ng pinto. Kinindatan naman siya ni Digna na alam niyang paraan nito para manukso. Kagaya ng madalas nilang dilim na. Hindi nila alam kung saan sila kakain. Maraming suggestion ang grupo, pero sa bandang huli ay sa Shakey's sa malapit na madalas silang kainan. Simula muling bumagsak dahil pare-pareho ng mga gutom ay naguunahan ang mga kasama na maka-order. Hinayaan na muna niya ang mga ito na umorder dahil naaawa na siya sa waiter at nalilito kung sino ang uunahing ilista. What do you want? Nagulat siya nang biglang iabot sa kanya ni Drake ang menu list. Okay lang ako, mauna ka na lang, naiilang na ani niya. Sige na, pilit nito. Wala siyang nagawa kundi ibigay ang orders niya. Umorder na rin ito kagaya ng sa kanya at dinagdagan lang ng salad. Salamat. Tura nito, a hint of smile forming
at the corner of his lip. Hindi niya alam na mga andamuho niyang office mate ay nakatingin sa kanila at pinapanood na sila na parang nanunood lang ng palabas sa TV. Oy, bawal mag-alien talk dito ah! Sigaw ni Sandra na Alexander talaga ang tunay na pangalan. Naligaw raw ito sa katawan ni Adan. Pero ayon dito ay isa raw itong Eva. Anong alien talk? Takang tanong ni Drake. Yun ang tawag namin sa mga hindi normal magsalita. Zoe explained. Naglibit balikat lang ito. Hindi ka ba nila naririnig magsalita ng ibang lengguwahe? Pabulong na tanong nito, maya-maya sa kanya. Hindi pa. Hindi naman nila alam na may lahi akong Greek eh. Ayokong ipaalam. Pabulong ding sagot niya. Bakit sa akin ipinapaalam mo? Correction. Hindi ko pinaalam sa'yo. Ikaw ang nakadiscover. Mali ko bang marunong ka din nun? Pakli niya. Makapag-aral nga ng Dutch nang hindi mo ko maintindihan? Biro niya. Well, mag-aaral din ako. Past learner naman ako, hindi ba? Kanina pa niya napapansin na kulang na lamang. Ay ibigay nito sa kanya ang tablecloth at iharang sa kanyang binti. Damn! Narinig niya ang bulong nito. Tumingin siya rito at napansin niyang iritado ito sa grupo ng mga lalaking nasa bandang likuran nila. Mukhang hindi gagawa ng maganda ang mga ito kahit pa disente naman magdamit. Hindi na nga siguro nakatiis si Drake kaya binulungan siya. Magpalit tayo ng pwesto. Hindi na siya nakapagtalo at nakipagpalit na lamang siya. So uulitin, huwag ka na uling magsuot ng ganyan ha. Please lang. Hindi niya alam kung anong persuading powers mayroon ito, kaya napa-oo siya. Ngumiti lang ito at bahagyang iniharap ang upuan para matakpan ang kanyang mga binti. Matiwasay na natapos ang lunch na yun at kagaya rin ng dati. Hindi muna sila tumayo at nagkwentuhan muna. Maya-maya pa ay ginawayan na ni Sandra ang waiter para kuhanin ang bill nila. Kanya-kanyang compute at labas ng pera ang mga ito. Ako na lang magbabayad. Lahat ay napatingin kay Drake nang sabihin nito yun. Hindi biro ang mga kinain nila kaya alam niyang may kabigatan yon sa bulsa. Sure ka? Tanong ni Sandra rito na sinagot nito na tango bilang assurance. Ay nako, kung alam ko lang na ikaw ang magbabayad, dinamihan ko na sanang order ko. Biro pa ng mga binabae. Ang sarap mo namang kasamang mag-lunch. Sana pala matagal ka na naming niyaya. Banat naman ni Digna. Sinulyapan siya ng binata at ngumiti. Kinikilig naman ako. Makahanap na nga din ng papa. Maarteng pumilantik pa ang daliri ni Sandra sa harap nila. Pwede mo na akong hindi ihatid. Tanggi ni Zoe na nagpupumilit si Drake na ihatid siya sa kanila. Basta ihatid kita. May date ka siguro kaya ayaw mo. Wala. If you are fishing for an information, kung may boyfriend na ako, well, I guess para hindi ka na mahirapang magtanong, sasabihin ko na sa'yo, wala akong boyfriend. Si Zoe man ay nagtaka kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para sabihin niyon. Ang akala nga niya ay patuloy lamang siyang matuturete kapag kakaharap ito. Mas lalo palang dapat na ihatid kita eh. Bakit naman? Baka maunahan ako ng iba na ihatid ka. Ang ganda mo pa naman ngayon. Iginaya siya nito palabas ng elevator, papuntang parking lot ng opisina nila. Hoy, dati na ako maganda. Ano ngayon lang? Tula kaya kita dyan. Isang malutong na tawa ang pinakawalan nito. Bayolente ka pala. Siya man ay naaliw sa mga conversation nila. Hindi nga niya namalayang pinagmamasdan na pala siya nito. His laughter really brought joy to her heart. Ang akala niya ay corny ang kaibigan nang sabihin nito ang isang ngiti mula sa isang minamahal ay magdudulot ng lubos na kaligayahan sa isang tao. Hala, mukhang naging forward na ako nito ah. Ang lalim ng iniisip ko. Mahinang ani niya.
Sabay kiling ng ulo. Sinabi ko na nga ba hindi talaga magandang impluwensya ang trabaho natin. Komento ni Drake. Ipinagbukas siya nito ng kotse. Kotse mo na lang uli ang gamitin natin. Mahirap na kung ikaw magkukommute bukas pagpasok sa opisina. Okay lang. Nabuksan mo na nga ang pinto hindi ba? Lumulan siya sa sasakyan at ito naman ay umikot sa driver's side. Anong masamang impluwensya? Ang sinasabi mo dyan, kasi naman, kinakausap mo ang sarili mo. Masama yun ha? Napapansin mo din ba yung iba nating kaopisina? Bigla na lang silang tumatawa ng malakas. Oy, kami normal kami Ewan ko sa'yo, at least na-appreciate namin yung mga comedy movies. Ikaw, kahit yata sobrang nakakatawa at nakakaiyak na yung ginagawa mong project, deadma ka lang. In short, walang reaksyon na makukuha mula sa'yo. Lagi mo pala akong napapansin ha? Ay, mali ka dyan. Lahat kami napapansin ka. Dahil isa kang special child, she corrected. Sinisimula na nitong paandarin ang kanyang kotse. Sa lahat naman yata ng special child, ako ang pinakagwapo. A small smile tag at his lip. Pakihanaan niya yung aircon. Parang biglang lumalakas ang hangin dito I wonder why. Ipinaypay pa niya ang kanyang kamay sa sarili. Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Dapat nga purihin mo ko kasi kanina pa kita pinupuri dyan. Ang laki-laki na nga ng ulo mo Nasa batas na ba ngayon na dapat sagutin mo rin ang compliment lahat ng namumuri sa'yo? Tsaka, hindi pa tayo masyadong close ha? Kaya, huwag kang mga asar dyan. Masama akong mapikon. Siya naman ay nagpipigil lamang ng umiti. Bakit? Paano ka naman mapipikon? Nangangain ako ng tao. Sure? Mukhang mali ang interpretasyon nito sa sinabi niya dahil pilyo itong tumingin sa kanya. Hoy, hindi nang ibig kong sabihin ha. Depensa niya. Bakit? Ano bang iniisip mo? Ha? Basta, yung iniisip mo, hindi yun ang iniisip ko ha. Dahil yung iniisip mo, ay basta, hindi yun. Hindi yun ha. Gaya nung unang pumunta ito sa kanila, masayang tinanggap si Drake ng kanyang mga magulang, lalo na ng kanyang ama. After their dinner, niyaya niya ito sa garden. Nakaupo sila sa favorite bench niya. Disenyo talaga iyon ng ina para sa kanya dahil paborito niya ang cartoon character na si Marvin the Martian. Ang ulo nito ang nasa upuan. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Walang nangahas na sirain. Ang sa palagay niya ay perfect moment. Tila balisa si Drake dahil mayat maya ang kiskis nito sa mga palad. Bakit kaya noon ang kanyang ama, ang kausap nito ay parang enjoy na enjoy ito? Bakit ngayong siya ay parang uncomfortable ito? Okay na sila kanina. Dagukan ko na kaya itong taong ito? Hay, ang hirap talaga nitong intindihin. Is it okay if I court you? Walang prenong tanong nito sabay harap sa kanya. Muntik na siyang malaglag mula sa kinauupuan. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.